Amoy tae si BF dahil trabaho nito, taga-sipsip ng tae sa Poso Negro. Mahal ko siya pero tuwing lalapit siya sa akin, para siyang buhay na imbornal na tinubuan ng mukha sa sobrang baho niya. Hindi ko na kinaya, kaya nakipag-break na lang ako. Sabi nila, love is in the air. Sa kaso namin ni Patrick, oo, may nasa hangin, pero hindi pag-ibig. Ammonia, methane, at kung ano-anong kemikal na parang diretso galing sa kailaliman ng lupa. Mahal ko si Patrick, oo. Totoo, hindi ito biro o trip lang. Gwapo siya, moreno, matangkad, may dimples kapag humingiti, masipag, hindi umiinom, hindi babaero, hindi sugarol, lahat ng green flag nasa kanya. Pero may isang bagay na hindi ko kayang i-ignore, ang trabaho niya. Si Patrick ay isang septic tank siphoning technician. Sa madaling salita, taga-sipsip ng Poso Negro. Nung una ko siyang nakilala, hindi ko alam ang trabaho niya. Nagkita kami sa birthday ng kaibigan ko. Nakapolo siya, mabango, maayos ang buhok. Gentleman kung umasta. Anong work mo? Tanong ko noon, casual lang. Sa sanitation services, sagot niya. Sanitation services. Ang linis pakinggan. Hindi ko alam na literal pala. Nag-date kami, masaya siyang kausap, may pangarap, gustong mag-ipon para makapagpatayo ng sariling bahay, may plano sa buhay. Hanggang sa isang araw sinabi niya ang totoo. Beb, gusto ko lang maging honest. Naglilinis ako ng septic tank. Ako yung sumisipsip ng laman ng Poso Negro. Tahimik ako ng ilang segundo. Okay. Hindi ko pa naiintindihan noon ang bigat ng salitang iyon. Sa umpisa, okay lang. Trabaho lang naman yan, sabi ko sa sarili ko. Marangal yan. At totoo naman, mas marangal pa nga kaysa sa maraming trabaho dyan na nanlalamang ng kapwa. Pero may isang bagay na hindi ko napaghandaan. Ang amoy. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa. Kahit maligo siya ng 3 beses, kahit ibabad niyang sarili niya sa alkohol, kahit anong pabango, may natitira. May kakaibang undertone, parang multo ng septic tank na nakakapit sa kaluluwa niya. Isang gabi, dumaan siya sa bahay namin bago kami mag-date. Habang papalapit siya sa gate, hindi ko pa siya nakikita, pero may presensya na. Alam mo yung amoy ng kanal pagkatapos umulan? Yung may halo pang nabubulok na itlog. Yun. Beb! Sigaw niya. Papalapit. Stop! Stand down! Sigaw ko kaagad. Sabay takip ng ilong. Bakit? Nagtataka siya. Naligo naman ako. Patrick, hindi sapat ang ligo. Kailangan mo ng industrial detox. Tumawa siya. Ako, naiiyak na. Hindi dahil sa drama, kundi dahil literal na mahapdi sa mata. Pinilit kong maging understanding. Love conquers all, sabi nga nila. Kaya tinuloy namin ang date. Pumasok kami sa isang fast food chain. Pagbukas ng pinto, biglang tumahimik ang paligid. May batang kumakain ng manok sa kabilang table. Ma, bakit amoy tae? Parang may slow motion. Naramdaman kong umiinit ang tenga ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Yung crew sa counter, pilit na nakangiti pero halatang nagtataka. May isang lalaki sa likod namin na nagtakip ng ilong. Pre, may problema ata sa CR. Bulong niya. Gusto kong lamunin na lang ako ng lupa. Umupo kami. Trinay kong huminga sa bibig. Pero mas malala pala. Kasi nalalasahan ko na. Beb, okay ka lang? Tanong ni Patrick. Tumingin ako sa kanya. Masaya siya. Walang kamalay-malay. Doon ako nasaktan. Hindi dahil sa amoy, kundi dahil alam kong ginagawa niya to para sa kinabukasan namin. Pag-uwi ko, umiiyak ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mababaw ba ako?
Maarte ba ako? Hindi naman niya kasalanan ng trabaho niya. Pero hindi ko rin kontrolado ang reaksyon ng katawan ko. Tuwing yayakap siya, automatic akong napapalayo. Tuwing hahalik siya, napapapikit ako hindi dahil kinikilig, kundi dahil nagpe-prepare ang ilong ko. Isang gabi, seryoso ng usapan. Beb, napapansin ko umiiwas ka. Tahimik ako. Sabihin mo lang, kaya ko naman tanggapin. Huminga ako ng malalim. Patrick, mahal kita. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko kayang araw-araw makipaglaban sa amoy. Tahimik siya. Trabaho ko lang to. Alam ko at proud ako sa'yo. Pero hindi ko kaya maging normal. Hindi ko kaya magpanggap na wala lang. Hindi siya galit. Mas masakit pa ngayon. Kasi naiintindihan niya. Sa huli ako ang bumitaw. Break na tayo. Hindi dramatic. Walang sigawan. Walang iyakan na mala teleserye. Tahimik lang. Parang dalawang taong alam na mahal nilang isa't isa pero hindi sapat. Umalis ako. Habang naglalakad palayo, huminga ako ng malalim. Malinis ang hangin pero ang dibdib ko mabigat. Lumipas sa mga buwan, may bago akong nakilala. Office worker. Mabango, maayos, safe. Pero tuwing naiisip ko si Patrick, may kurot. Isang araw nakita ko siya sa kalsada. Naka-uniform pa rin, pawisan, pagod, pero nakangiti. May kasama siyang babae. Simple lang, nakahawak sa braso niya. At hindi siya nagtatakip ng ilong. Doon ko na-realize, hindi pala amoy ang problema. Hindi rin trabaho. Ang problema, hindi ako sapat na matatag para tanggapin ang buong pagkatao niya. May mga taong kayang mahalin kahit may kasamang baho ng mundo. At may mga taong hanggang pangako lang. Ako, umalis ako. Pero siya, nagpatuloy. Masipag pa rin, marangal pa rin, at malamang may taong mas kayang huminga para sa kanya. Minsan hindi sapat ang mahal kita. Minsan kailangan mo ring kayanin ang realidad na kasama ng taong mahal mo. Hindi lahat ng love story mabango. Yung iba, amoy imbornal. Pero ang totoo, at minsan, mas masakit ang pagkawala kaysa sa kahit anong amoy sa mundo. Hanggang ngayon tuwing may dadaan na vacuum truck sa kalsada, hindi ako nagtatakip ng ilong. Ngumingiti lang ako at iniisip, pasensya ka na Patrick. Mahal kita noon pero hindi ko kinaya. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.